Next. No? Kinilter niya uli. Sa 10,000 natira uli ang 300. Amen. Amen. Why? Hindi aksidente na 300 lang yung natira. It's because I believe alam ng Diyos kung ano ang nasa puso ng 300 na ito. Sa madaling salita, out of 32,000, 300 lang yung mayroong puso na handang sumunod sa Diyos. What about in the churches today? I hope and pray, even on this church, no, like for example, out of 80, ilan ba talaga mayroong puso para sa Diyos? Tama po ba? It's because ang usapan ngayon hindi paramihan. Kung hanggang ngayon ang nasa isip mo, no? Ang konti namin, ayoko na rito, maghahanap ako ng mas malaking church, then go! Papabuksan ko pa sa usher yung pintuan. Diba? Are you willing to do that, usher? Thank you. Why? It's because, listen, no? Ang usapan ngayon, hindi dun sa dami. Ang usapan ngayon, ilan ba talaga sa atin ang meron tunay na puso para sa Diyos? It's because madali kang masilaw sa laki. Ang laki! Pero ang tanong, ilan ang tunay na Kristiyano sa loob ng iglesia na yan? Ilan ang tunay na kaya magsabi, ang mamatay ay kapakinabangan. Ang mabuhay ay para kay Kristo. Ilan? Tama ba? Kaya nga this time, kung meron mang isang bagay na nais ng Diyos na sabihin sa bawal isa, I believe, baguhin natin yung takbo ng isip natin. It's because kung until now, ang nasa puso natin, nasa isipan natin, no? Gusto ko mag-join sa church na ito. It's because malaki sila. 500, 1,000. You know what? Let me tell you this. I want you to turn your Bible in the book of 1 Samuel. Before I go, no, or before I proceed, dun sa dapat natin pag-usapan. Amen? In the book of 1 Samuel, yesterday or last night, binigay ko to sa mga nasa mentoring. You know what? I tell you, masyasya ka. Why? 1 Samuel chapter 1. Oh, sorry, chapter 3. Are you ready? Yes. Let's read verse 1. Are you there? Sabi dyan, now, the boy Samuel was ministering to the Lord before Eli. Kilala niyo ba si Samuel? Kilala ba natin si Samuel? Tama ba? Sino may kilala kay Samuel? Come on, ba't hindi kayo nagtataas ng kamay? Wise na kayo, ha? Okay. Diba? So, kailan kayo uli nagkita? Hindi pa naman. Okay. Okay, so si Samuel, if you remember, he's the prophet of God. Amen? It's good for you na kilala niyo si Samuel. Amen? I hope and pray na makita ko rin siya one day. Okay, look at here. Sabi dito, now the boy Samuel was ministering to the Lord before Eli, and word from the Lord was rare in those days. Visions were infrequent. No? Anong sabi dito? Doon sa first line natin. Sabi dito, the boy Samuel was ministering to the Lord before Eli. Tama ba? Kanino siya nagmi-minister? Kanino siya naglilingkod? Parang dito, parang alam niyo yun? No? Let us be one, okay?
No, let us be united. No? Kanino siya naglilingkod? Malinaw ba yon? Nabasa nyo? Sigurado kayo? Okay. Sabi mo, kay Yahweh siya naglilingkod. Pumunta ka sa verse 7. Now, Samuel did not yet know the Lord, nor had the word of the Lord yet been revealed to him. Malinaw? Now everybody look at me. Unang tanong ko, kanino siya naglilingkod? Tama ba? Hindi natin mapapasubalian ang salita ng Diyos. Pero anong klase siyang lingkod ng Diyos nung bata pa siya? Naunawaan niyo ba yung gusto kong sabihin sa inyo? It's because kung naintindihan niyo yung sinasabi ang verse 7, sabi dito, now Samuel did not yet know the Lord. Hindi pa niya nakikilala sino? Pero in verse 1, sinabi doon, siya ay naglilingkod kanino? Don't you know this is the big problem of a lot of churches today? Hindi nyo ba alam na ito ay isa sa pinakamalaking problema ng karamihan ng simbahan ngayon? At karamihan din ng mga ministers na tinatawag ngayon in the church? Hello? Pag nakatayo ka sa pintuan, naghihintay ka ng mga tao para pumasok, anong tawag sa'yo? Usher. Bakit mo ginagawa yon? Para i-usher yung mga... Ang tanong, no? Habang ina-usher mo yung mga tao, sino o para kanino ang... No? Pinatutukuyan mo ng iyong paglilingkod. Tama po ba? But don't you know, sa ating panahon, karamihan ng mga simbahan ngayon, like for example, they are training a lot of children, tama ba? Para saan maging part ng halimbawa ng tinatawag natin na worship team. And then a lot of parents, they are proud na makita nila yung mga anak nila na sa kanilang murang edad, tumutugtog na yung anak nila. And most of the time, nakikita nila yung anak nila sa murang edad din. Like for example, at the age of 18 or maybe up to from 16 hanggang pataas, no, nakikita nila yung anak nila nagbaback up or nag-worship lead. Walang problema kung ito talaga yung alin, yung nasa puso nitong bata na ito. At alam niya kung ano o para kanino ang dahilan ng kanyang ginagawa. Malinaw ba ako? Pero ang katotohanan, karamihan ng mga tao na sinasabing lingkod ng Diyos sa loob ng iglesia, hindi alam kung ano ang kanilang ginagawa. Nagkakaunawaan ho ba tayo? Bakit ko sinabing hindi nila alam ang kanilang ginagawa? Can you imagine? At this young age, I'm talking about kanina sa buhay ni Samuel. On verse 1, chapter 3, makikita mo doon, no, siya ay naglilingkod sa Diyos. Tama po ba? But on verse 7, makikita mo dyan, anong sabi? Now Samuel did not yet know the Lord. Paano mo magagawa sa sarili mo na maglingkod sa Diyos and yet hindi mo kilala ang Diyos? Parang, no, merong kulang. Parang merong mali. Is that right? Nakikita nyo ba yung nakikita ko? Nauunawaan nyo ba yung nais kong ipunto sa inyo? Ang nais kong ipunto sa inyo, mga kapatid, before, no, na magkaroon ka, una sa lahat, na mitiin, na maglingkod at magpagamit sa Diyos, most especially, siguraduhin mo na kilala mo ang Diyos na paglilingkuran mo. I worship you, Almighty God. Anong ginagawa mo? Nag-worship. Sino yung wino-worship mo? Diyos. Diba?
Last question. Doon ba sa pagsamba mo sa Diyos, base sa sinasabi mo na sinasamba mo siya, tingin mo, tanggap niya yung pagsamba mo? Please listen to me. Amen? Amen? Nagkakaunawaan po ba tayo? Why? It's because hindi ibig sabihin na tinaas natin ang ating kamay, hindi ibig sabihin kumakanta tayo, hindi ibig sabihin sumasabay tayo sa awitin. Ibig sabihin ba noon sumasamba ka na sa Diyos? Nagkakaintindihan ho ba tayo? Kaya ko ito sinasabi sa inyo upang maging malinaw sa inyo, listen to me, maging sa paglilingkod natin sa Diyos, huwag ka lang masatisfy sa sarili mo, you know what, na usher ako, no, worship team ako, no, or meron akong ministry inside the church. Hindi doon nakabase na ikaw ay naglilingkod sa Diyos. Siguraduhin mo na mismo ang puso mo, alam mo kung ano ang ginagawa mong paglilingkod sa Diyos. At most especially, kilala mo ang Diyos na sinasabi mong pinaglilingkuran mo. Dahil malaki ang pagkakaiba na naglilingkod ka sa Diyos, ang tanong, sino bang Diyos ang pinaglilingkuran mo? It's because if until now, hindi mo kilala ang Diyos na sinasabi mong pinaglilingkuran mo, medyo nagkakamali ka yata. Tama ba? Dahil kung kilala mo talaga yung Diyos na sinasabi mong pinaglilingkuran mo, you are proud. Ano man ang mangyari, you are proud. Why? Dahil alam mo, sa puso mo, kilala ko ang Diyos. Why? It's because bago ko siya masabing paglingkuran, alam ko na meron akong matibay na relasyon sa Kanya. Pagbalibalik na rin man ang mundo, alam ko na ang Diyos na aking pinaglilingkuran ay si Jesu Kristo. But most of the time, nasusubok ito saan? When we face a lot of problems. When we are facing a lot of trials sa buhay natin. Bakit ko nasabi yun? It's because nakita ko na yun many times sa maraming mga churches. Nakita ko na yun many times sa maraming mga tumayo sa saan? No? Sa stage. I remember nung ako ay youth leader pa sa main church o sa Paranaque. No, hindi pa sa Paranaque before ang church. Paiba-iba pa, it's because nangungupahan pa lang noon. Before, wala pang sariling building ang main church. No? Ano nangyari? Karamihan ng mga hinahandle ko na youth, in fact, karamihan sa kanila nandoon saan? Sa youth, doon sa tinatawag na worship team. Pag pinakinggan mo sila kung paano pumalo ng drums, wow, sasabi mo, wow! And some of you, narinig nyo na sila, some of you, nakita nyo na sila. Pag napakinggan mo kung paano sila humagod ng gitara, sasabi mo, ang galing! Hello? Ang tanong, nasa na ang karamihan sa kanila? Nagkakaintindihan ba tayo? Nagkakaunawaan po ba tayo? Why? It's because wala sa pagtipa, wala sa pagtugtog ng keyboard o ng piano, wala rin saan? Sa ganda ng boses mo, o sa tining ng boses mo, o sa pagpitik ng iyong mga kamay sa drums, ang basihan. Hindi yun ang basihan eh. Ang basihan, doon ba sa ginagawa mo na sinasabi mong naglilingkod ka sa Diyos? Una sa lahat, bago mo sabihin na naglilingkod ka, teka muna. Tunay ba talaga na yung Diyos na pinaglilingkuran mo, kilala mo? Tama ba? Para naman ma-appreciate niya, tignan mo tong anak ko. Tignan mo si Job. Can you consider Job? Sabi gano'n ng Diyos, kanino? Sa harapan mismo ni Satanas. Sa madaling salita, no? Alam mo, ang Diyos hindi madamot eh.
na ipagmalaki ang isa sa kanyang anak o ipagmalaki ang kanyang anak o tayo sa madaling salita. Pero na-realize ba natin sa buhay natin ang mga bagay na ito? Amen? Amen? I hope and pray na malinaw to sa atin. I hope and pray na nakikita natin itong bagay na ito sa buhay natin ngayon. It's because before I continue this series, I tell you, kailangan na pagdaanan ko itong mga bagay na ito upang sa ganun maging malinaw sa bawat isa sa atin. Listen to me. Teka, bago mo masabi sa sarili mo na ikaw ay lingkod ng Diyos, unahin mo muna sa sarili mo na tunay na kilala mo ang Diyos. At yung pagkakilala mo sa Diyos, hindi yung pangalan lang. Dahil sabi sa Biblia, mismo ang demonyo ay nakakakilala rin sa Diyos. Anong pagkakaiba mo sa demonyo? Siguro naman malaki. Tama po ba? Tama po ba? Amen? No? Pero the reason kung bakit ito sinasabi sa inyo, para maunawaan natin, higit sa lahat, listen, na ang mga bagay na ito sa buhay natin ay importante. That's why, you know what, by God's grace, no, maybe some of you or many of you na nag-a-apply kayo, like for example, sa ministry, no, but some of you, hinihintay nyo pa rin yung alin? Yung kung pwede kayo or hindi. Diba? Pero most of the time, no, kapag merong gustong pumasok sa inyo sa ministry, anong una kong sinasabi? Join o mag-join ka muna sa mentoring. Amen. And then, after that, no, dun ko makikita kung ano talaga yung grace na meron ka. And at the same time, kung hanggang saan mo, no, talaga gusto. Ano yun? Nalakaran kung ano yung kalooban ng Diyos. It's because doon, i-expose ng Lord kung ano yung nasa puso natin. Kung meron lang tayong hidden agenda kasi magaling ka. Kasi marunong kang kumanta. Maraming marunong kumanta diyan. Hindi nyo ba alam yon? Pero hindi ka dapat ni kahit katiting man lang na humawak ng mikropono. Why? Dahil hindi boses ang pinag-uusapan dito eh. Ang pinag-uusapan dito, ikaw ba? No, meron ka ba talaga na puso para sa Diyos? Tama ba? Diba? Ikaw ba, meron ka ba talagang puso na sundin ang kalooban ng Diyos? Amen? Anong sabi ng Diyos kay Peter? Anong sabi ni Jesus kay Peter? Peter, do you love me? Peter, do you love me? Peter, do you love me? For 3 times. Amen. Pero yung tanong ng Panginoon Kristo sa kanya, merong iba't ibang meaning o kahulugan. Amen. Amen? Hallelujah. So, clear ba tayo rito? In the book of Samuel? That's why be sure sa sarili natin, alam natin mismo, no, kung ano yung gusto natin mangyari sa sarili natin. When you are saying that you are a minister of God, then siguraduhin mo, hindi ka lang sa pangalan. Tama ba? Hindi lang hanggang pangalan. Pero alam mo sa sarili mo na totoo nga na bago ka pa maging minister ng Lord, una sa lahat, ikaw ay tunay nga na nakakakilala sa Kanya at nakakasumpong sa Kanya. It's because malaki ang pagkakaiba. Nakilala mo lang ang Diyos sa pangalan. Malaki rin ang pagkakaiba. Listen to me. No? Na meron ka talagang tunay na relasyon sa Diyos. Kaya nga sa pagbaba natin sa community, ano yung sinasabi ko sa inyo? Kung meron kayong dapat sabihin sa mga tao, hindi nyo papalitan ang kanilang religion. That's true. Ano yung sinasabi ko sa inyo? No?
When you go sa community, kung meron mang isang bagay na dapat ninyong sabihin sa kanila, naririto tayo sa harapan nila para saan? Para tulungan sila na mas makilala nila ang Diyos sa kanilang buhay. It's because what we really need right now, most especially sa bansang ito, matagal na ang bansang ito merong pagkakilala sa Diyos, pero ang tanong, gaano kababaw ang pagkakilala ng bansa natin sa Diyos? Amen. That's why when we go sa community, siguraduhin natin na ang dahilan ng pagbaba natin sa kanila is because meron tayong compassion sa mga kaluluwa na ito na kung saan tila ay walang tunay na direksyon at walang tunay din na pagkakakilala kay Kristo. It's because, listen to me, it is very, very important for you and I na maunawaan nating pare-pareho that the only hope na pwede natin na ipasa at ibahagi sa kanila, ano yun? Yung pag-asa na tinanggap din natin mula kay Kristo. I tell you, that is the hope, no? Na pwede natin na i-spread sa buhay ng mga tao, sa ating mga matatagpuan in the community. Why? It's because, listen, ang mga tao na ito, most of the time, they are hopeless. That's why kailangan nila ng totoong pag-asa. Pag-asa na hindi dahil sa sinabi ng tao. Pag-asa na hindi dahil sa narinig nila sa politiko. Pag-asa na nagmumula kay Kristo. Why? It's because ang totoo, ang puso ng mga tao ay matagal na naghihintay saan? Sa totoong magbibigay sa kanila ng tunay na pag-asa. I know a lot of you. I know many of you na kung saan personally na-experience ninyo, na-encounter ninyo kung paano kayo binigyan ng tunay na pag-asa ng Diyos. Is that true? I know in every family, I know in every individual, I know sa bawat relasyon ng bawat mag-asawa, ng bawat magulang na naririto, I know a lot of you na napatunayan nyo many times in your life kung gano'ng katotoo at kabuhay ang Diyos na ating pinaglilingkuhan, na kung saan masasabi natin this time, siya ang pag-asa ng ating bayan. Amen. Siya ang pag-asa ng ating komunidad. Siya ang pag-asa ng bawat pamilya, ng bawat individual. Why? It's because yun ang katotohanan. Can you say amen to that? That's why, can you imagine itong bagay na ito sa sarili natin na dapat itong manatili sa buhay ng bawat isa? Listen, paano mo sasabihin sa tao na magkaroon kayo ng pag-asa kung wala rin nakikitang kapag-asa sa mukha mo? Hoy kapatid, alam mo ba na ang Diyos na pinaglilingkuran namin ay punong-puno ng pag-asa? Diba? Sabi sa'yo na, ganun ho ba? Nakikita ko nga ho sa mukha nyo. Diba? Punong-puno kayo. Diba? Hindi ng pag-asa, ng discouragement. Hello? I hope na nagkakaintindihan tayo. Amen? If you remember, before I go in the book of Ephesians, let's go first in the book of John chapter 17. Excuse me. In John chapter 17, if you remember, tumigil tayo in verse 23. Sabi dito, ako'y nasa kanila at ikaw ay nasa akin, upang lubusan sila maging isa. At sa gayon makikilala ng sanlibutan na sinugo mo ako at sila iniibig mo katulad ng pag-ibig mo sa akin. Ano sabi dito? Naunawaan ba natin? John 17:23. Ako'y nasa kanila at ikaw ay nasa akin. Pag sinabing ako'y nasa kanila, si Jesus yung nagsasalita rito eh. Sinasabi niya, ako ay sumasa kanila. At ikaw naman, ama ko, ay sumasa akin. Then doon mo makikita, no? Diba? One team eh.
Diba? Ano yun? Sinabi ni Jesus, ako ay nasa kanila at ikaw ay sumasa akin. Listen to me, everybody. Can you look at me? No? Pag sinabing ako ay sumasa kanila, sinasabi ni Jesus, ako, no, ay sumasa kanila. Ibig sabihin, sino man tumanggap sa akin ay ako ay nasa kanya. Pero alam mo ba, no, sabi ni Jesus then on that verse, at ikaw naman, sinong sinasabi niya? Ang kanyang ama sa langit. Sabi niya, ikaw naman ay sumasa akin. Anong ibig niya sabihin? Si Jesus, hindi siya nag-iisa sa buhay mo. Don't you know? I'm helping you to understand that verse. Hindi siya nag-iisa lamang sa buhay mo, but kasama niya yung buong team. Sino yung team na sinasabi ko? God the Father and the Holy Spirit. Did you get this? Father and the Holy Spirit. So can you imagine? Listen to me. No? Kung ano ang meron na dala-dala ang Panginoong Kristo. Hello? Ano ang dala-dala ng Panginoong Kristo sa buhay mo? Hindi lang yung sarili niya eh. Sa madaling salita, kasama niya ang kanyang ama. Kasama niya rin ang Santong Espiritu. Ano pa ang kulang sa iyo? Sige nga. Diba? Pero most of the time, hindi ito nare-realize ng marami sa atin. Diba? In fact, kahit nga sabihin lang natin na si Jesus lang, alam mo, okay na eh. Okay na eh. Why? It's because He's more than enough. Yung presensya niya higit pa sa presensya ng marami. Why? It's because alam mo, once nakasama mo siya, hindi ka nag-iisa. Alam mo, siyang ang iyong source ng lakas o ang source ng iyong kalakasan. Alam mo, siyang source o pinagmumulan ng iyong pag-asa. O at the same time, hindi lang ng pag-asa sa iyong buhay, bagkus maging ng lahat sa buhay mo. Ano pa ang kailangan mo? Nothing. Let's go on in the book of Ephesians. In the book of Ephesians chapter 4. Are you here? Are you ready for this? Now look at verse 1. Kaya't ako'y na isang bilanggo dahil sa Panginoon. Kaya't ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay namamanig sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Before I read verse 2, anong sabi doon? Sabi ni Pablo, tama ba? Siya ay bilanggo sa Panginoon. Anong ibig niyan sabihin? Nasa city jail siya? Pastor, BJMP. Believe it? Hindi. Diba? Anong ibig niyan sabihin? Ako, sabi niya na isang bilanggo dahil sa Panginoon. Ikaw ba? No? Dito pala makikita mo kung anong klaseng relasyon meron siya sa Diyos. Hello? Amen? Hindi siya naglilingkod sa Diyos na kung saan hindi niya alam yung ginagawa niya. Pero habang naglilingkod siya sa Diyos, alam niya kung ano yung pinapasok niya. Kaya nga sabi niya, ako ay bilanggo. Diba? Sabi rito, ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon. Pag sinabi mo kasi, let's read in English translation.